What's up mga kanomnomos? We're back on the road and it's a Sunday morning. A very traffic Sunday morning. Magte-10, 10:30. So yan, we will be traveling to talaga. Basta tignan nyo na lang guys kung saan tayo pupunta. This is G mga kanomnoms. And trigger warning sa mga matitrigger. Yan, so nakikita nyo ngayon maraming mga truck. At tayo ay gumigilid-gilid, tumatabi sa mga truck. But I am a responsible and defensive driver. So I make sure every time na mag-change lanes tayo ay nakikita tayo ng mga drivers ng truck. Kasi importante yan. So kung sa side mirror, kailangan nakikita mo yung buong harap ng truck, yung face ng sasakyan bago ka maka-change ng lane. So dapat kita ka nila and always travel safe guys. Yern! Dito tayo sa Ayala Malls Feliz. Siyempre, another episode of food review. Eating. Since nasa mall tayo, masaya kasi maraming iikutan. Okay, ito daming sale, oh. Daming sale, oh. Yung... mga kanomnoms, ang Tongyang, isa siyang shabu-shabu and Korean samgyeopsal grilling din na pwede mong gawin. Tapos, meron silang 8 kinds of soup. Pero ang available sa kanila, 6 kinds lang nung that time na bumisita kami dyan. Pero yung sa akin, ang trinay ko muna yung sinigang soup kasi alam ko yung lasa niya. So, you can't go wrong with sinigang. Diba? Yun. Nung natikman ko yung sinigang soup, the sinigang soup is good. Hindi din siya wow. And hindi rin siya yung may lasa lang ng pagkaasim. So, it's okay. The sinigang soup is good, it's okay. Tapos, si Plus One, ang pinili niyang sabaw yung spicy mala soup kasi mahilig din siya sa spicy. Tsaka, she loves to try Asian flavors. Yun. Kaya lang, nangyari sa spicy mala soup, parang naging spicy malat soup ata. Yun. Tapos, meron dyan mga crab balls, squid balls.
Anyway, so yun, yung nilalagay sa shabu-shabu and the other seafood na pwede mong ilagay doon. Ang pinaka nagustuhan ko sa lahat nung balls, ano ba yan? Na pwede mong ilagay dun sa sabaw, sa shabu-shabu, ay yung squid ball. Kasi very nostalgic yung lasa niya. Alam mo yung lasa ng squid balls na nilalako? Yung meron pa silang kasamang gasol, ay gasolito ba yun o baby gasol dun sa dun sa kanilang nilalako. Yung lasa ng squid ball na yun. Hindi yung lasa ng squid ball na binili sa grocery o kaya yung mga squid balls na nagbukas ng tusok-tusok sa may garahe nila. Hindi ganong klase. Yung legit talaga. Tapos, meron ako nagustuhan din dito. Hindi ko sure, pero parang siya, creme dory na tempura. Masarap siya for me. Kaya lang ang nangyari, nasawsaw ko siya sa ibang sauce. Pero naitama naman kung saan sa isasawsaw. So yeah, good sa akin yun yung tempura na parang creme dory. So, nagandahan na ng happy birthday. Tapos yung birthday cake niya wala pa rin. Tapos sinabi ko dun sa kuya, "Kuya, wala kang happy birthday." Sabi ng kuya, "Ay, wala po siyang happy birthday." Sabi kuya, "Ay, birthday cake pala." So, lahat nakantahan ng happy birthday, siya hindi. So, ginawa ni kuya, siya yung kumanta ng happy birthday para sa kanya. Happy birthday. Wala lang, kwento lang. So, feeling ko, kahit hindi pa ako tapos mag-vlog, hindi pa kami tapos kumain, feeling ko, pareho na kami ng score dito sa Tom Yum. And dahil dyan mga kanomnoms, overall rating natin kay Tom Yum Ayala Feliz is 3/5. Okay? Marami tayong natikman na medyo off, parang may mga gaming. Pero, ayun, baka hindi lang nilagyan ng yelo yung mga seafood. I'm not sure. For us, sa sarili lang namin na, na perspective. Yan, sa sarili lang namin na feedback sa Tom Yum. Mas marami siyang miss kaysa sa hit. Natunaw. Bubblegum flavor na ice cream ng Big Scoop. It's very bubblegum. Isipin mo yung bubblegum, pero nalulunok. Strawberry. It's so big. Ube. So we got 4 flavors. Ube. We love the Big Scoop ice cream. But I haven't tasted the vanilla yet. It's almost near to the flavor of McDonald's. So yung ice cream, sila yung magsuserve sa'yo. Diba? Alam niyo ba? Tamad kasi ako magbalat ng shrimp. Kaya ako yung mga ganito. Pinakain ko na lang ng delay. David lang. David ako na ako nagbubukbang. Yung mga fisherman sa China. I told you. Hindi na binabalatan. Maganda daw talaga kumain ng mga Chinese. Not being a racist or anything. Kapan din nila. Kasi, may nandun siyang cover na naging friends nila. Chinese din. Tapos, hindi rin nagbabalat ng stick. Alam niyo ba yun mga kanaman? Napalad yun na ba yun? Yung nandun sila nasa bangka. Namuhuli sila ng mga fish. Yung mga fisherman sa China. Tapos natutuin nila doon. So, mga kanamnam, tapos ng ating food review, ang ating vlog. Abangan nyo kami sa next one and we will make sure na mapapakroll kayo sa food crawl. It's a wrap!